Yo. Welcome sa number one. Panibagong tulin. Welcome sa number one male podcast. Na may magko-comment dyan, number one male podcast. Tangina 5K pa lang. Tangina mo, mag-antay ka gago. Pag nag 6K views yan, bukin ang ina mo. Tumi 10K na nga yung Boy, views natin. may 30K tayo kay Adam Alejo. Tangina mo ka. Isang episode lang yun, bro. Number one male podcast sa buong Southeast Asia. At soon, sa buong mundo. Alam mo. Anti-Support Social Club Podcast. Oy, nga pala, hindi ko kayo nakamusta. Kamusta kayo this week? Ano naman sa'yo? Pare, tanong-tanong ka pa, papol ang puta. No? Tangina, papol ang puta. Tatanong-tanong ka, kamusta ka? Nakapaglaban na ba kayo, pre? Maaraw na ngayon. Hindi, sa kanila, hindi pa rin. Hindi pa rin ba sa Bulacan? Hindi pa rin? Bagyo pa rin. Kaya nga di ako nakapag-upload ng episode kasi wala yung PLDT. Kinidlatan natin ako. Sarap ng pandesal, no? Hindi, ano na ngayon, okay na yung panahon ngayon. Actually, nung isang araw, dahil maaraw na, nakapag-ride ulit ako. Excited ako nun, bro. Paglabas ko ng subdivision ko, kasi maluwag naman eh. Maluwag naman yung safe naman dun sa amin. Maglabas ko ng subdivision dahil kating-kati ako magmotor, puta. Gigil ka agad ako sa accelerator. Gano'n ako eh. Bilag ko pa nga yun, bro. Putang ina, na-miss ko to! Sa vlog ko, abangan niyo yung vlog ko. Mamaya upload ko na yun. Paglabas ko ng sarap. Tapos mahangin. Ride kami sa Tagaytay. Ang hangin. Basta, ang dami talaga magagawa pagka maganda yung panahon. Sunod mo yung Marilaki. Musog ako, lamig, pre. Sunod mo yung yung Marilaki. Yung pala kinoment na sa akin. Ride daw tayo. Kaya Marilaki siya. Kasi sa vlog ko, di ba pinag-usapan natin yung Marilaki, parang akala niya to, parang city ba siya? Siya? Hindi, pala siya, Marikina, Rizal, yung Laguna, Quezon. Kasi Sierra Madre siyang pag ganun, 'di ba? Sakop yung putang ina. Sakop yung road. Oo. Sakop yung Antipolo pababa ng Laguna, 'di ba? Kaya siya Marilaki. Okay, parang Calax. Ano yung Calax, pre? Ganun din yung Calax. Laguna rin yun, Express. Oo, ganun. Yung Marilaki naman parang pa Sierra Madre kasi siya pag ganun yung hanggang Laguna, 'di ba? Simula Antipolo. So yun. Doon pala galing yung Marilaki. Dahil mong fun fact, bro. Di ba? Oo. Pero yun nga, no? Babasa-basa siya eh. Ang dami rin kaya sabi ko nung isang araw, dami ko rin nakasalubong mga naka-big bike, mga naka-motor. Halatang nakating-kating magmotor eh. Kasi lahat naglabasan nung gumanda yung panahon eh. Actually, may singit ko kahit sa basketball din ganyan, tol. So nag-basketball din. Oo, sa hilig ko. Sa hilig ko, mapapansin mo yan na pagka umulan, na off sila, may excitement sa kanila. Parang namimiss nila yung isang bagay pag di nila nagagawa. Parang ganun din sa motor, di ba? Dadami bigla yung motor sa kalsada na nagbe-big bike. Yun napansin ko rin eh. Sa basketball din ganun, sa court namin, biglang susulputan yung mga di naman madalas pumupunta. Parang namimiss nila. Ikaw bro, nung kasi maulan pa rin sa inyo. Ano yung mga hindi mo nagagawa? Bumabagyo pa rin sa amin. Pero nakapag-jogging ka pa rin. Hindi nga ako nakapaglakad eh. Ay po. Kasi baha. Walang strawberries. Bumabagyo, pre. Bumabagyo pa din. Tangina, hindi ulan. Bumabagyo. Tangina, parang kumikidlat. Basta, putang ina, delikado. Delikado. Unless ogag ka. Di ba? Wala. Cannot be. So, walang strawberries. Wala. Tangina. Ang ginawa ko na lang. Nag-edit ako ng episodes. Tapos nag-content ako. Tangina. Bulusok yung page ko eh. 300k na eh. May bagawang page. Legendary ito klase. Congrats. 300k na bulusok eh. Content ako. Wala. Nasa loob lang ako. Hindi ako makalabas eh. Diba? Lakas na ito, no? Galing 150k followers followers yung page niya, biglang napa 300 niya agad. Magaling talaga siya. Lapit talaga ito sa social media. Alam niya lahat ng mga galaw sa social media. 4 na agad yung violation ko eh. Wala, yan, pre? Speaking of social media, may nag-trending na letter dun sa FAU files. Putang ina niya. Hindi. Wala pa, Hindi lang. Ngayon, galit ka agad, agagay po. yung istorya ng sender, kasi, is, meron daw 8 million sa bangko yung boyfriend niya. Ngayon, boyfriend pa lang? Live-in sila. Okay. And then, walang anak? Wala pa. Nagkaroon ng emergency na sakit yung sa pamilya niya. Hindi naman sobrang maluba. Nangailangan ng 10K.
And then, nanghiram siya sa boyfriend niya. Ngayon, ang boyfriend niya, 5K lang kaya ko ipahiram sa'yo kasi binabudget ko yung pera ko. Okay? And then, naglinis siya ng bahay, wala doon yung boyfriend niya, nahalungkat niya accidentally daw yung passbook. Ba't mo binuksan? Ang ina mo, pakilamera ka. Tsaka ba't mo kasi binuksan? No? Sa pagbukas niya ng passbook, nakita niya, may 8 million yung boyfriend niya. Ooh. Ngayon, hindi niya alam. First time niya lang nalaman na may 8 million. So, nagbago yung mga perspective niya. Bigla nagpa-flashback yung utak niya na, ba't sa fast food lang kami kumakain? Oo, nireklamo niya. Kasi sabi niya, sa fast food lang daw sila kumakain. Minsan Jollibee, minsan McDo lang sila. Ano mo sa mga doon? Hindi, parang ang pinapoint niya, may pang fine dining naman pala tayo. Ba't hindi mo ako pina-fine dining? Parang ina niya. Wait, easy. So ngayon, Talagang putang ina niya pala. Easy. Putang ina niya pala. Tama pala ako nung pisi. Galing mo talaga. Parang na-advance mo na. Talaga palang putang ina niya. Gego, ano pa? So going back, nakita nyo ngayon may 8 million sa passbook. Parang nadismaya si babae. Parang dapat hindi ganito. Ba't mo ko tinipid? Ganyan. Feeling niya na betrayed siya. Tapos 5K lang yung binigay imbis na 10K. May pampahiram ka naman. Mga emergency. Oo. Ako doon sa fact na oo nga naman, ba't di mo pa 10K? Parang medyo malayo naman siya sa 8 million para masugatan yung 8 million. Doon medyo kampi ako kay babae. Totoo naman. Pero yung pag fast food, there's nothing wrong with that. Masama nga yan sa'yo pag lagi mo yun, di ba? Kumain sa labas. Pero yun ang question is, kung kayo may 8K, or yung 8M, babae may 8M. Or yung babae, may karapatan ba yung babae sa pera mo ganun kalaki? Tayo sa akin, share ko lang mabilis. Sa akin, baliktad eh. Pagbukas na ng passbook ko, wala kang pera. Tapos pero kumakain kami sa mahal. Puta, yun ang diskarte. Baliktad yung format. Sila kumakain sa McDo, pero may 8M. Tangin na kami steak. Pagbukas na ng passbook ko, wala kang pera? Wala. Ano yung ginagastos natin? Pera mo. Tangina mo. Anyway, ano yun? Ang ganda na yun. Kung yung girl nyo ba may karapatan sa 8M mo, ganun kalaking halaga. May karapatan ba siya sa'yo? Ay, dun sa pera mo na yun. Kasi, yun nga, nagalit siya eh. Diba? So, sa tingin niya, mayroon siyang karapatan dun sa pera. Dapat. So, sa tingin nyo ba, may karapatan ba dapat siya dun sa... Bilang mag-boyfriend-girlfriend, ang issue dyan na nakikita ko, hindi siya ganun kamahal nung lalaki. Pwede. Kasi nung nagka-emergency yung babae, na nangailangan siya ng 10K, tangina, hindi 1/4 yun dun sa 8 million nung lalaki. Putang ina, kahit 50 mil, papaluwalan mo yun kung alam mong emergency, tas health. Diba? Emergency. Oo, Emergency tas tungkol sa sakit, ganun-ganon, maglalabas ka. Actually, yun nga yung reason kaya tayo nagpapayaman para hindi tayo ma-stress sa mga health natin. May panglabas Totoo. ka agad Tanginang mahal magkasakit sa Pilipinas. Pero yung pagkain ng sa mamahalin, okay lang yun sa'yo. Wag lang yung health, no? Para sa akin naman, yung ganun, yung pagkain ng masarap. Ito kasi maluho sa pagkain to eh. Again, yun pa rin. Para sa akin, hindi siya ganun kamahal ng lalaki. Kasi nga, tayo mga lalaki, tayo, kung meron, generous tayo, hindi lang sa babae. Pati sa mga tropa. Actually. Sa mga, tayo pre, generous ang lalaki pre. Unconditional, di ba? Para sa akin, hindi siya ganun kamahal nung boyfriend niya. Kasi tangina. Totoo, tinitipid ka. Tinitipid in a way na hindi obligasyon ng lalaki yon, pero bilang lalaki na nagmamahal sa'yo, parang andun yung kagustuhan niya na doon tayo sa best. Doon tayo sa malupit. Doon tayo sa pinakamalupit na kaya. Pero kung fast food ka nga, tapos knowing na milyonaryo yun, di ba? Milyonaryo yun. Knowing na milyonaryo yun, putang ina, nga. May point yung babae. Magalit, no? So para sa'yo parang agree ka na magalit yung babae. Magalit, pero hindi dahil may karapatan siya dun sa kayamanan. Magalit siya kasi hindi siya ganun kamahal ng lalaki. Ayun. Actually. Josh. Ako para sa akin, nagigets ko yung sinabi rin ni Ato na hindi nga siya mahal nung babae. Nung lalaki. Ng lalaki. Pero in my case, based dun sa nalaman kong information, sa akin, nakikita ko, hindi naman in-specific kung gano'n sila katagal, no? Na-specific yata, pero hindi ko natanda eh. Pero yun. Years din yun. Regardless, pero ang nasa akin, hindi walang tiwala.
wala pang tiwala yung lalaki sa kanya. Siguro, may mga ano kasi katulad siguro, itong lalaki na may 8M na to, dahil naka 8M siya pare. Malupit. May diskarte sa buhay Yeah. to. Oo, May di ba? diskarte sa buhay to. Masinop. Oo. Hindi nakakuha ng 8M yan kung bobo yan, kung madaling magtiwala yan. Hindi aabot yung pera niya ng ganun. Yeah. Kaya siguro, dahil nagkaroon siya ng 8M, na-adapt niya yun sa kahit, kasi ganun yung pare, pagka kahit ano, kung ano yung tingin mo sa business mo, yumaman yung business mo, hindi mo talaga may iwasan na ganun na yung maging ugali mo pagdating sa labas ng business. Eh. Kahit sa relationship, matatrato mo talagang ganun eh. Oo. So for sure ako, na-adapt niya yun sa relationship niya. Hindi agad siya nagtitiwala. Yung 5K na ibinigay niya, yung restaurant na, yung fast food na pinapakain niya sa girlfriend niya is his way para matest muna itong babae na to. Kung ano ba talaga to, mapagkakatiwalaan ba to ng pera ko. Kasi kung natitiis niya tong 5K na binibigay ko sa emergency at fast food na pinapakain ko sa kanya, in the long run, baka hindi ako mahalin nito dahil sa pera ko. Oo, Diba? oo nga. Ganun yun eh. Yun ang sa akin lang ha. So, siyempre, yung pagka walang tiwala niya, magro-root yun sa hindi nga niya masyadong mahal yung babae. So, Yeah. konektado yun. Hindi niya masyadong mahal at hindi rin siya nagtitiwala pa masyado. So, yun ang basa ko sa... Kung ikaw yung lalaki doon, Josh, at meron kang 8M sa bangko, ipapaalam mo ba siya sa girlfriend mo? Or ipagpapatuloy mong isarili lang na lihim? Kung nagkaroon ako ng 8M pare, na Bago pa siya dumating sa bago pa buhay siya mo. dumating Yeah. sa buhay ko, hindi ko talaga sasabihin, bro. Kaya nagigets ko siya doon, Yeah. hindi ko talaga sasabihin. Ikaw? Pero kunyari, ganito na, ito nandito tayo sa estado ng buhay ko ngayon na may Go. asawa ako, ganyan. Tapos, unti-unti, malalaman niya yun eh. Yeah. Di ba? May mga sign eh. May mga Panay sign. ka Alpine Star eh. Oo, pag ganun eh. So, yun, ganun pare. Ikaw ba, papaalam? Sa akin, ipapaalam. Kung may 8M ka before dumating. Boyfriend, girlfriend to ah. Hindi niya na kailangan malaman, pero may mga sign. Tangina nung dahil mahal ko, dahil gusto ko, tangina bago pa lang, buhos. Buhos talaga kasi mahal ko eh. Ngayon siya, tinipid siya, di ka mahal. Pero yung para malaman pa, para sa akin, hindi na. Pero, tangina may mga sign naman eh. Tsaka ako, pakiramdam ko, kaya kung bakit siya parang gano'n na, pakiramdam mo, tinitipid ka, pakiramdam mo, pinagdadamutan ka na ewan. Kamusta ka ba kasi bilang girlfriend? Ginugutom ka ba? Hindi, kamusta ka bilang girlfriend? Sorry, Anong sorry. ginagawa mo para sa kanya? Kinakain mo man lang ba yung puwet? Di ba? Kasi sure ako kinakain mo Sabi yung... ko na babalik tayo dun eh. Hindi, sure ako kinakain mo yung puwet niya. Ayop ka. Tangina, bebabyhin ka niyan. Spoiled ka dyan, pre. Dahil paligo-ligo, sabi ko na kahit pwede pala babagsak dun eh. Hindi. Pero walang pera biro, pre. Di ba? Kung okay ka as a girlfriend, talagang... Tangina, no? Agree. Kasi yung mga lalaki, hindi nga simple nga lang tayo eh. Yun, asikasuin. Basta, Totoo naman. Diba? Agree. Sobrang simple ng lalaki, pre. Sex, food, and peace of mind. Sobrang generous natin. Tas, Sobrang agree. Kasi nga, kaya nga na ano ko bro, na sobrang nag-agree ako doon. Kasi laging gusto ng babae princess treatment. Ngayon, Kaya- uuwi tayo sa question na, kilos princess ka ba? Stupid! Di ba? Kasi mamaya, gusto mo ng princess treatment, kilos Amazona ka naman. Stupid! Yung lalaki parang, hindi ka matitrato, di yung ba? Amazona, doon ka maghanap ka ng mga daga dyan sa, sa Amazon forest. Bitch! Di ba? Tana kung princess ka talaga, manahimik ka dyan, tiko mo yung bibig mo, di ba? Maging babae ka talaga, babaihan talaga. Hindi yung putang ina, tapang-tapang mo, kaya mo ng walang lalaki, o kaya mo pala eh. Tangina, pagdadamutan ka talaga ng lalaki. Yung lalaki lang naman, so ako para sa akin bilang lalaki, yung ma-appreciate yung napoprovide mo, okay na yun eh. Okay ka na nun eh, no? Actually. Ako naman magbibigay na doon sa 8 million. Ako din, pares din. Like for example ngayon, ikaw may 8 million ka talaga lagpas pa eh. Sinungaling ka, di sana. Di sana Pandi Manila daw to. tamang, mag-brand name ka na naman. Wala pa kang bayad yan. Ay! Bonus track. Yun Hindi, nga. nag-G ka sa akin. Ayop. So yun, sa akin, mag-agree din ako dun sa mga sinabi ninyo. Dadagdagan ko lang siguro. Ililihim ko rin yung sa akin. Kung ba, Ililihim mo rin siya. Kung ba, hindi naman siya kasama sa pag-ambag doon. Yeah. Pero kung kasama siya nun, karapatan ng babae na
makita niyo yung pera namin. Kasi isa siya sa nagtatrabaho para makuha yun ba, may pwesto siya sa business namin. Talagang 50-50 kami sa business, talaga napapagod din siya. Karapatan din niya makita yung financial na nabubuo namin. Pero pagpasok niya sa buhay ko, may 8 million na ako. Wala siyang karapatan makita yun. O kahit makita man lang niya yun, why? Bakit sa tingin mo hindi niya? Kasi sa akin, ang reason ko kasi, baka kasi mahalin niya yung pera ko or mas lalapit lang siya sa akin kasi gusto niya yung pera ko. Ano sa tingin mo yung sa'yo, yung reason? ganda na sinabi mo doon. Ganda rin ng tanong mo. Uubusin niya yun. Kaya nga tingin ko sa mga babae, taga-extract sila ng resources. Hindi titigil yan hanggat hindi na uubos yung nakikita nilang pera na yun. Oo. Totoo yan. At sa tuwing ikaw ay bibili ng mga medyo mababang halaga, kagaya ng kakain sa I-judge lagi ka na, niyang bro. titignan yung 8 million mo. Agree. Parang lagi niyang titignan na tangina, ba't tinitipid ako nito? Yung sinabi nga ni Ato, lalabas yun doon, di ako neto mahal. Tinitipid Ganda ako. ng point mo kasi hindi naman niya titignan yung panlilibre sa kanya ng fast food kung hindi niya nakita yung 8K. Yun na. Exactly. Nakuha mo punto. Kumbaga doon niya na napagtanto na pati nga yung 5K na pinahiram. Salamat nga, binigyan ka eh. Hindi nga utang eh. Bigay nga yung 5K. Actually, siguro pre, nung binigyan siya ng 5.8, uy, thank you, pinautang mo. Pero ngayong nakita niya yung 8M, Utang ina. hindi niya na na-appreciate yung 5. Maganda yung So, sinabi mo. ma-extract talaga yung 8 million. So, kung una pa lang, alam niya na yung 8 million, every move, every date na gagawin mo, kahit dapat grateful na siya doon, kasi nga libre mo eh. Yeah. Magbibilang pa rin siya palagi. Hindi na thought that counts na. Correct. Na price na. Sa price Wala na, Oo. wala na. Ba't ito lang? Kasi ang mga babae, pre, may ugali yan sila na maganda ako, mabait ako, worth ko to, bakit dadalin mo ako sa hindi ko worth na kainan? Parang tumitingin sila ng ganun. Ilang beses ko tennis yan, nagdala rin ako sa kwek-kweka, nagdala ako sa ganito, chipipay, nagdala din ako sa magandang kainan, may steak din, pare. Iba yung level ng saya nila na pag dinadala mo sila sa alam nilang medyo mahal. Oo. O malutig nan, kaya nga taga-extract talaga ng resources. So ako, lilihim ko rin yung 8 million, hindi ko talaga sasabihin yun. At hindi talaga ako nagsasabi ng pera, pre. Kahit magmukha ng broke ako minsan sa mata ng mga tao, hindi talaga ako nagsasabi ng pera, pre. Kahit alam ba, makita nila, yung sinasabi nila, normie car, hindi talaga ako nagsasabi, pre. Pimp mobile yun eh. Diba? Hindi talaga ako Iba nagsasabi. magkaiba ang normie car sa pimp mobile, mga pare. Gago. Alam nila ito eh, nagganun kasi yung, diba, yung mga shit ko. Go. Gusto ko rin maging transparent sa fans, Hindi, pumalpak kasi yung mga negosyo namin eh. Yan pumalpak talaga. So, ang laki rin ng natalo talaga. So, ang dami nawala. Kung magtataka kayo, may mga pamorma pa rin. Kasi mga naipon-ipon yung mga na-invest ko sa sarili yun. So, kung yun, questionin nyo pa rin, bahala na kayo. Sa susunod na lang, sasama ko kayo pag makakabili ulit ako. Pag umangat ulit ng sobra, sama ko na lang Makikita kayo. nyo naman yun. Oo. So, yun nga, nag-fail. So, going back, hindi ko sasabihin talaga. Kasi dati sinabi ko sa pare, inuubos talaga. Nagiging problema namin. May yung yaya siguro, no? Pagka... Oo, pero may mga time na parang, yun nga, i-compare niya talaga. Parang tangina, ba't dito mo ako dinadala? Tapos yung pyesa ng binili mo, yung gadget na binili mo, parang may ganun, may selos. Pare. So, pinaka-the best, huwag nyo papakita yung pera nyo talaga sa Eabab. Kung hindi naman siya kasama sa pagbuo nun. So, ang magandang move siguro, no, para rin sa kanila, kung meron ka namang M's talaga sa pera, is it a good move na to act broke sa tingin ninyo? The best! Ayun. Ito, sa akin, para di na nila pamarisan. Nagkaroon ako ng concept na para sa akin error, yung parang namnamin mo yung pakiramdam. Like for example, wala pa akong M's, pero putang ina, yung lifestyle ko, talagang lavish lifestyle talaga. Kasi gusto ko siyang ma-experience. Kasi sabi, tangina, experience mo para alam mo yung pakiramdam, gusto mong balik-balikan. Pero putang ina, mahirap. Sa akin, naging baliktad yun sa akin. Putang ina, wala akong M's. Wala akong malalim na bulsa, pero putang ina. Yung mga pinagkakain namin, pinunta namin, yung mga experience namin, puta, the best. Ngayon, ang nangyari, dahil na-build nga yung imaheng OnlyFans, putang ina, deep inside, wala na. Hirap na hirap ako ngayon i-sustain, i-maintain. So, I suggest mas okay yung gano'n na hanggat kaya, tangina, act broke. Act broke, pre. Well, di ka talo dun.
Hindi naman porket broke, hindi na functional. Functional. Functional na Kumbaga, broke. hindi mo lang, kumbaga, mataas na yung financial capability mo, pero yung, yung kumbaga yung spending mo pare, mababa. Mas may ipon talaga yung, Totoo. pera mo. Totoo yan. Legit. At kapag may pera ka, mas confident ka. At pag mas confident ka, mas magagawa mo ng mas malupit yung mga bagay na gusto mong i-project. Yung output mo mas maganda kasi walang kaba. Kasi iba yung talagang hindi ka makapag-focus kasi nga alam mong pagka sumablay itong mga shit ko, putya hindi na ako magpa-function, mahirapan ako. Unlike pag may mga bala ka pa, may mga magazine ka pa, sige, ilang rat ba kailangan ko pa? Talagang, di ba? Papalag ka pa. Agree. And hindi talaga good investment na mag-ubos ng pera sa babae. Ooh. Tsaka, Walang ROI, pre. tsaka dagdag ko lang, bilang isang lalaking nagpapapera, tinatrabaho yung pagpapapera niya. Yung pagpapapasok ng babae na gagawin mong girlfriend na talaga. Kasi pwede kang magpapasok ng babae sa sistema mo as fling-fling, playtime. Yeah, wag kayo magkabit. Sayang pera yun. Pero kung yung magpapasok, hindi, ready na ako. Gusto ko nang mag-girlfriend, yung soon magiging asawa ko siya, magiging partner ko siya. Para sa akin, putang ina, parang next level challenge yun sa hustler na lalaki. At bakit? Maganda yan, ha? Kasi nga bilang hustler na lalaki, na provider, na rumaratrat ng pera at resources, hindi ka naman pwede magpasok ng babae kasi nga siya na yung bahala sa'yo. Hindi pwede yun eh. Pag nagpasok ka, dagdag ano yun eh. Gagastos. Oo, parang anak mo yan eh. Kaya nga baby tawag, di ba? Tapos daddy tawag niya sa'yo, di ba? So, kung hindi ka pa ganun ka-solid, Wait, cancelable na naman sinabi nito. Dagdag gastos yan. Hindi na naman napapansin. alam mo, putang ama. Papasawa, dagdag gastos yan. Pag hindi ka ready ng sagad, putang ina totoo. Hindi mo ubos yung resources mo dahil naubos yun ng babae. Mauubos yun dahil hindi ka ganun ka ready. Para sa akin ha. Like for example, ikaw, to si Sadaw. Dahil equip siya ng sapat na knowledge and wisdom at kung paano, kahit magpasok yan ng ilang babae, hindi na mauubusan yan. Dami nga. Ako talaga example mo, ha? Di ba? Hindi kasi, ayun, true to life, di ba? Tutuloy pang buta! Hindi na mauubusan yan, kasi malupit na yan eh. Kahit ilang babae pumasok dyan ngayong week. Maraming reserve eh. Hindi Maraming mauubusan. Tangin na yun, di ko alam kung Well-equipped, di Di ko ba? alam kung kina-compliment nyo ako, tinatarantado nyo ako. Legit yun. Kaya sa mga nagko-comment dyan na, babae, ubusin ng babae yung pera mo, hindi. Mauubos yung pera mo pag hindi ka ganun ka, lupit mag-handle. Totoo naman. Ganun. Totoo. Agree. Pero basta sa akin, Like for example, si Sada. hindi magandang investment mag-ubos ng pera sa babae. Walang ROI. Yun nga, wala ngang ROI yun eh. Kasi emotional mo kuha mo dun. Emotional, tender Totoo. love and care. Totoo. So yung resources mo non-stop talaga ikaw yun. Ikaw talaga yung magmamando nun. Ngayon, pag nakampante, yun yung madalas na nangyayari. Pag nagkaroon ng EA, nakakampante, yun na, lulubog na yung source of income. Tapos akala mo tuloy, inubos ng babae yung resources mo. Yun yung mga tipo. Pero kasalanan mo pa rin, no? Sa lalaki pa rin talaga. Lalaki yun, pre. Totoo naman. Failure yun. Kapalpakan mo yun as a man. Yun yung mga klase ng lalaki na na nagpapera hindi dahil para maging komportable yung buhay nila or magkaroon sila ng peace sa buhay nila. Yeah. Pumera sila dahil gusto nilang maka-attract ng babae. Yun ang para sa akin ng maling mindset. Yeah. Magpadami ng pera para sa babae. Hindi. Mali yun, Brad. Laging mindset ninyo para sa inyo at kung may dumagdag man na babae, para sa inyong dalawa. Pero yung sabihin mo na, di ba, padami ako para maraming chicks eh. Marami daw chicks. Wala. Ang pagka nagkaroon ka ng babae, diyan na papasok yung illusion na, uy, may babae na ako eh. So, Okay na. tigil na ako sa hassle ko. Tapos na. Totoo. Simple lang kasi lalaki. Mapapakaramdam mo, okay na. Masarap na nakakain ko, masarap na natutulugan ko, may maganda akong EA. Alright na. Komportable ka na nun. GG ka na nun. Kayo, anong pabaon nyo sa kanila na parang dapat gawin na libawa may malaking pera sila sa bangko? Ngayon. Hindi sukatan yung kung gaano kalaki yung pera mo sa bangko para masabing ready ka na magpapasok ng babae sa sistema mo. Diba? Huwag niyong gawing sukatan yung pera nyo para masabing ready na kayo mag-handle ng babaeng life partner. Ano dapat? Yung utak pa rin. Kasi nga yung pera, i-amplify niya lang kung sino ka. Kung tolongis ka, matatalo ka talaga 69 million sa casino. Di ba? Gago to. Hindi, legit. Real talk.
Totoo. Tamo, isipin mo yung milyon-milyon na dumaan sa kamay mo na yun, pero dahil hindi ka equipped ng sapat na talino at intellect, di ba? Lagas. So, wag niyong gawing sukatan yung pera nyo, yung laman ng bulsa nyo, yung na-create nyong resources para masabi na, malupit na ako. Kaya ko nang magdagdag ng multiple women. Hindi. Kasi siya, ito, example, yung tropa namin. Si GOP? Hindi, dito eh. Ikaw, para. Ako na naman. Ayun, yung sa akin naman, yung last message natin dito sa issue na to, wag niyong gawing kung may millions kayo or marami man kayong pera sa bangko ninyo, don't use it to attract women, pare. Kasi sakit nating mga lalaki yan na pagka may marami tayong pera, pang flex natin sa babae, para kang lumulubog sa sarili mong trap niyan, pare. Kasi alam nyo na, pag babae nga, katulad nga ng sabi ni Sadaw, nabubulag sila dyan. Hindi nila, yan, pare, hindi nila sinasadya yan. Yan lang talaga yung nature nila, pare. Talaga. Pagka may babae, pag may pera or maraming resources, mas gugustuhin talaga nila na i-consume yun. Okay? Ganun talaga sila, pare. So, wag nyo gawin pang-attract yan. Medyo gayahin nyo yung lalaki kanina na tinago lang niya para matest nyo rin yung babae. Okay? Kasi pag ginawa nyo yung pang-flex, mamahalin kayo kasi nag-flex kayo, hindi dahil sa kaya mong gawin bilang lalaki. So, Alam mo. I agree. Mas mamahalin ka niya ng may pera ka, di ba? Tama. So wag niyo papakita kahit sabihin mong malaki pa yan o hindi pa malaki ang pera niyo. Actually, kahit di nga sa babae, kahit sa tropa Kahit sa tropa, damay. At kahit sa relatives. Totoo. So, every man na nakikinig ngayon dito sa Anti-Support, kung may ipon ka, wag mo ipapaalam kahit kanino. Yeah. Kapag nakita nila yung wallet mo, kahit kaibigan mo, relatives mo, Hindi na girlfriend genuine mo, yung treatment. hindi na genuine, magbabago sila. Himod tumbong. Oo, doon ka na nilang tatawagin, kuripot mo naman. Yeah. Kahit totoo naman nanlilibre ka na, parang, eto, sinasagot mo na yung ganyan, inom nyo, ganyan. Pero dahil nakita niya may 5 million ka, bakit pundador binibili mo sa amin? Nagiging feeling entitled ang mga hayop. Binder than that. Na-try ay nako. Sabi ko sa inyo, on my experience, ang sakit man pakinggan yung mga ganong kwento kung maririnig ninyo dati. Pero magiging ungrateful lahat sila kasi ang titignan nila, maluwag pa naman wallet mo, bakit ganito lang tong pinaparanas mo? Hindi nila ma-appreciate yung bibigay Yung mo kasi libre. meron pang Oo. Pero kung hindi nila alam yung pinaka-big wallet mo, grateful yung mga hinayupak. So, secret nyo lang yan. And mag-ingat kayo palagi sa financial nyo kasi tayong mga lalaki, pag wala tayong pera, tae ang tingin nila sa atin sa mundong to. Talaga. Mahirap. Talaga. Piling kaibigan, piling kamag-anak na lang makakasama mo. Depende yan. Kung talagang mahal na mahal ka nila. Pero most of the time, 90%, baka i-inbox zone ka nila, i-long press ka lang nila, o kaya di ka nila pansinin. Ganyan. Yeah, so Dagdag ko lang dun sa sinabi mo, huwag niyong i-disregard yung ganyan na kung sino lang yung kumakausap sa inyo nung wala kayo, tangina, take note nyo yun. Totoo. Kasi pag nagkaroon kayo, dadami na naman yan. Totoo. Yeah, totoo. Diba? So take note nyo yun kung sino yung mga nandyan lang nung wala kayo. Kasi sila yung genuine na mahal nila kayo. Yeah. Pre. Real talk. Di mo sila kailangan, di sila na-amplify ng kung anong meron ka. Alam mo. Ikaw lang talaga. So, kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Question namin sa inyo, pare, kung meron kayong M's sa bangko ninyo, isisikreto nyo ba or ipapaalam ninyo? Bakit? Sabihin nyo, pare. So, interested kami, pare, basahin yan. So, leave Or itataya nyo sa pula, nasa comment section yung link. Hindi, joke lang, gago. Namatay.